na sinusulat ko yung message, parang sabi ko, nakaka-inspire. Kasi hindi ko ma-imagine kung ano yung pinagdadaanan ni David. Kumbaga parang, nung binasa ko yung story niya doon sa 1 Samuel, nagpunta siya, kumbaga parang wala siya ginagawang masama eh. Kumbaga ang problema is, ayaw sa kanya ni Saul. Kumbaga, kasi masyado siyang magaling, masyado siyang, kumbaga very blessed, very anointed. Alam niya lahat, nananalo siya sa mga battle. Masyado siyang pinagpapala ng Panginoon. At so ang king naging insecure. Kasi alam niya, nasa kay David ang anointing. Si David ang magiging next king. So, I can just imagine, no? Parang mag-isa siya. Minsan may mga time pa na pumunta siya sa isang lugar, tapos pinagkanulo din siya, binetray siya. So parang wala na talaga siyang malapitan. Nandun na lang siya sa kuweba, pero dinideclare niya pa rin na mabuti ang Panginoon. Hindi niya sinabi na, I will see the goodness of the Lord in the next generation. Di ba? Hindi niya naman sinabi gano'n eh. Hindi niya sinabi, I will see the goodness of the Lord kapag namatay na ako tapos nakasama ko na ang Panginoon. Pero ang sinabi niya, I will see the goodness of the Lord habang siya'y nabubuhay. So